Kumusta mga brad? Marami nga po mga tao ngayon ang gustong lumipat na sa mga e-bike or electric bike. Syempre yun nga po ay dahil sa sobrang mahal na ng presyo ng gasolina. Piste talaga. At unti-unti na nga din pong gumagawa ng electric bike yung mga sikat na brand. Isa na nga po dito si Suzuki. Ito nga po ang kanilang Suzuki e-Access. Kung matatandaan nga po natin, kalalabas lamang nila sa Pilipinas yung kanilang Suzuki Access 125 na isa nga din po sa mga matipid kumonsumo ng gasolina. At ito na nga po ngayon gumawa na sila ng electric version. Dito wala nang gas, charge na lang. At kung mapapansin nga po natin, di hamak na mas pogi itong electric version nila kaysa doon sa di gasolina. Ang pagkakaiba lang nila yung di gasolina nandito na sa Pilipinas, tapos itong di kuryente naman wala pa. Pero sa bansang India, available na siya. Kapag nagpatuloy nga po na palaging ganito tapos lumala pa yung krisis sa petrolyo, hindi na tayo magtataka kung lahat ng tao naka-electric na. Syempre, common sense na lang yon. Hindi na talaga kasi kaya. Hindi man natin ginasto na magkaganito pero wala tayong magagawa. Damay pa rin tayo. Pero siguro kung meron man tayong dapat ipagpasalamat, yun yung hindi tayo mismo yung sangkot sa giyera. Kasi pag ganun nga po yung nangyari, back to zero talaga tayo. At pag minalas-malas pa, bawi na lang next life. Kaya kahit nga po ganito na yung mga nangyayari, magpasalamat pa rin tayo. Syempre doon tayo magpasalamat sa taas. Huwag sa gobyerno natin, mga puki ng inang yan. At mabalik nga po tayo dito sa Suzuki e-Access. So bali itong electric scooter nga po na ito ay kayang tumap speed ng 71 kilometers per hour. Siguro nga may kabagalan siya para sa iba, pero para sa iba naman, mabilis na yan. Ang importante naman doon ay makakarating ka sa pupuntahan mo. At yung range naman na kaya niyang abutin ay umaabot lang naman sa 95 kilometers. So napakalayo na po nun, hindi rin talaga basta-basta. At yung charging time naman dito sa electric scooter na ito, yung normal ay umaabot nga po ng 5 hours bago siya mag 100%. Pero kapag fast charger naman yung ginamit mo, sa loob lang ng 2 oras, full charge na siya. Pwede ng mga moto sa kalsada. At yung presyo nga po nito doon sa India, yung maabot lang naman ng 188,490 Indian rupees. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 120,000 pesos. So kung ikukumpara nga po natin doon sa electric scooter ni Honda, medyo mas mura po ito kung pagbabasehan natin yung presyo niya sa India. Pero hindi ko lang alam kung pag dinala sa Pilipinas, baka magbabago din yan. Alam nyo naman yung mga galawan sa Pilipinas, kapag usapang pera, matik na. Pero kahit nga po ganun, wala pa rin tayong bounce cake pie.